Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 921 hanggang Kabanata 930. Kabanata 921. Napakahirap paniwalaan na ang ganoong napakagandang obra maestra ay makikita sa mundong ito. Himala ito, at imposibleng magawa ito ng mga mortal. Napalibutan ng mga boses na nagsisigawan ng isa-isa, sa auditorium, daan-daang mga kilalang tao at mayayamang negosyante ang nagsitayuan ng isa-isa, lahat ay nakatingin sa obra, at ang ilan ay nagpakita pa nga ng pagkadimensya sa kanilang mga mata, na para bang sila ay ganap na naakit sa gawaing ito. Sa ilalim ng podium, isang serye ng mga kamera ang nagsimulang kumuha ng litrato ng gawaing ito. Ilang referee at judge ang masusing nanood din. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang isang ganap na nabuo na obra. Kahit si Mr. Lee ay nagpakita ng pagkagulat sa kanyang mukha. Matagal na siyang nasa mall, at mahirap magkaroon ng anumang bagay na magpapasindek sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, talagang nagulat ang matanda. Siyempre, hindi nagulat si Mr. Lee sa pagiging perpekto ng gawaing ito, ngunit ang gawaing ito ay malinaw na ang hitsura ng kanyang apo. Kung ihahambing sa isa't isa, parang hinulma mula sa parehong halma, ngunit ang gawaing ito ay dahil sa ang Esmeralda Berdeng Yellow Jade ay nagmumukhang isang elf, hindi nahawakan ng mundo, maganda at maganda. Sa auditorium, nang makita ni Lee Xinran ang lugar na ito, bigla siyang nakaramdam na parang umiikot ang mundo. Ang pagkagulat ay halos magpalasing sa kanya. Ang lalaking nag-ukit nito ay siya, at napakasakdal nito, walang bakas ng depekto. Si Young Master Tang, siya lang at ang iba pa ay nagkaroon din ng mga nakakagulat na ekspresyon sa kanilang mga mata. Tumanggi si Yehan na ibunyag ang mahiwagang obra na iuukit sa una, ngunit lumabas na si Lee Xinran na nakaupo sa tabi nila. Ang pagkagulat na ito ay napakasigla rin sa kanila, bagaman nasaksihan ni Young Master Tang ang mga eskultura ni Yehan ng mga larawan dati, ngunit sa pagkakataong ito ay nagbigay pa rin ito sa kanya ng malakas na pagkagulat. Sa podium, ang mga master sculptor ay nabighani rin sa mga eskultura ni Yehan. Ang mga sculptor na tumawa kay Yehan dahil hindi niya maukit ng perpekto ang mga tampok ng mukha kanina ay nakaramdam na nag-aapoy ang kanilang mga mukha. Ngayon, walang nang ahas na patuloy na tumawa kay Yehan. Sa mga kasanayan sa pag-ukit na ipinakita ni Yehan, ang mga master engraver na medyo sikat sa buong mundo ay malayo sa likod. Gayunpaman, nang humanga ang lahat sa gawa ni Yehan, hindi pa rin nasiyahan si Yehan dahil kailangan pa niya ang huling proseso. Pakikuha ng ilang paintbrush para sa akin. Sabi ni Yehan sa nagulat na babaeng tauhan na nakatayo sa likod niya. Nakarinig nito, ang babaeng tauhan na bumalik sa kanyang mga pandama pagkatapos ng ilang segundo ay tumango kaagad, lumingon at lumabas mula sa backstage upang maghanap ng pintura para kay Yehan. Masyadong monotonous ang pagpipinta ng lahat ng berde sa obra, at maraming lugar ang kailangang lagyan ng iba pang kulay upang mapakita ang tatlong-dimensional na pakiramdam ng isang tao. Matapos makita ang mga galaw ni Yehan, ang mga nakakagulat na mata mula sa lahat ng panig ay bumalik sa kanyang kamay. Habang nagsimulang ipinta ni Yehan ang larawan ng iba pang mga kulay, unti-unti, isang larawan na halos eksaktong kapareho ng isang tunay na tao ang ipinanganak. Ang pagkakaiba mula sa monotonous na kulay kanina ay sa sandaling ito, ang larawang ito ay puno ng sigla at lakas. Kulang ito sa elf-like unattainability, ngunit mayroon itong higit na pagiging masigla at pagiging malapit. Ang obra kanina ay tila masyadong hindi maabot. Magbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng pagtingala, na parang sila ay napakataas na mga elf, ngunit ang mga gawa lamang tulad nito ang maituturing na tunay na perpektong mga gawa, mas malapit sa katotohanan. Isang bihirang obra, isang bihirang obra. Sa mesa ng mga hurado, ilang hurado ang nagpahayag ng kanilang damdamin. Tiningnan nila ang natapos na obra ni Yehan na may emosyon, at maging sina Mr. Lee at Mr. He ay pareho. Ang kanilang mga damdamin ay nagkakaisa na inaprubahan ng lahat sa paligid. Well, kung ang ganoong perpektong obra ay hindi maituturing na bihirang obra, kung gayon, natatakot ako na mahirap magkaroon ng isang bagay na lumalagpas sa gawaing ito sa mundong ito. Sa perpektong hitsura ng obra ni Yehan, papalapit na ang oras para sa isang oras na kompetisyon. Sa podium,
Lahat ng master sculptor ay nakumpleto na ang kanilang mga obra, syempre, maliban kay Gaso. Gayunpaman, ang tanging obra na nakakuha ng atensyon sa sandaling ito ay walang alinlangan na ang larawan na ito na natapos lang ni Yehan. Sa paligid ng lugar, daan-daang mga manunood, maging ang mga tauhan, at ang mga master sculptor sa entablado ay lahat ay nakatitig sa nakasisilaw na obra sa harap ni Yehan. Kung ang kanilang mga gawa ay ihahambing sa gawaing ito, kung gayon walang paghahambing, at maraming master sculptor ang yumuko sa kahihiyan. Sa Global Sculpture Contest na ito, sila, ang mga nangungunang sculptor mula sa buong mundo, ay maituturing na isang foil para sa kabataang iyon sa pagkakataong ito. Ilabas ito para sa paghahambing. Kahit na ang Global Sculpture Contest na ito ay hindi pa inihayag kung sino ang panghuling kampyon, alam ng lahat sa kanilang mga puso na ang panghuling kampyon ay dapat na ang kabataang iyon. Narito, kaninong mga gawa ang maihahambing sa kabataang iyon? Wala. Sa paligid ng lugar, ang mga boses ng paghanga ay hindi tumigil, at ang sagot sa titulo ng kampyon sa isip ng lahat ay natagpuan na. Jingle Bell. Tumunog ang kampana para sa pagtatapos ng kompetisyon, at ang sexing babaeng host ay muling naglakad sa podium at nagsabi ng may ngiti. Lahat, oras na para sa kompetisyon, at ngayon lahat ng mga master sa entablado ay nakumpleto na ang kanilang mga gawain. Ang kanilang mga gawa, walang pagbubukod, ay mga dekalidad na gawa, bawat isa ay natatangi, ngunit sa pamamagitan ng kompetisyon at panunood, naniniwala ako na ang kampyon sa isip ng lahat ay napili na, at syempre, nakasalalay ito sa pangwakas na desisyon ng aming mga hurado. Ang mga mata ng lahat ay nasa posisyon ng mga hurado at judge. Sa ilalim ng titig ng lahat, tumayo si Mr. He at sinabi, sa pamamagitan ng nagkakaisang pag-aproba ng ilan sa amin, ang kampyon ng Global Sculpture Contest na ito ay ang kinikilala ng lahat. Master, Mr. Ye Hanyei mula sa mainland China. Nakarinig nito, nagkaroon ng isang pagsabog ng palakpakan sa paligid. Ang desisyong ito ay nasa loob ng kanilang mga inaasahan. Kung ang kampyon ay hindi si Yehan, bukod sa hindi pagsang-ayon ng madla, sulit na imbestigahan kung ang tagmang ito ay sulit. Sa gitna ng masiglang palakpakan, ang mga reporter at media na nakarating na sa eksena ay itinuro ang kanilang mga kamera kay Yehan, at ang tunog ng mga shutter na nag-click ay narinig sa ilalim ng podium. Marahil, matapos ang kompetisyon na ito, ang eksena ng panalo ni Yehan sa kampyonato ay magiging nasa takip ng isang dayuhang magazine. Ang mainit na palakpakan ay unti-unting humupa, at nagpatuloy ang babaeng host. Mukhang matalas ang mga mata ng madla at ng referee. Ang panghuling kampyon ay pag-aari ng bata at gwapo na si Mr. Ye na nasa tabi ko. Naniniwala ako na lahat ay napahanga sa piraso na kanyang inukit. Ang mga bihirang obra ay napaka-interesante. Gayunpaman, ang ganoong bihirang obra ay mahirap ay presyo, at hindi labis na sabihin na ito ay isang walang katumbas na kayamanan. Siyempre, ang mga gawa ng iba pang mga master ay hindi rin pangkaraniwan. Naniniwala ako na lahat ay naghihintay na sa kanilang mga gawa. Matagal na, kaya ang susunod na yugto ay ang pagbid sa mga gawa sa harap ng mga master. Walang presyo ng reserba, ngunit ang bawat pagtaas ay hindi dapat mas mababa sa 5 milyon, at ngayon ang mga interesado ay maaaring magbid. Nakarinig ng mga salita ng babaeng host sa podium, ang mga mata ni Lee Xinran ay nagpakita ng isang ekspresyon ng pagkabigo sa auditorium. Ang ganong perpektong obra, at ginawa ito pagkatapos ni Yehan, at inukit niya mismo. Ngayon ay ilalagay na ito sa auction kung maibibigay ito ni Yehan sa kanya bilang tanda ng pag-ibig. Kabanata 922. Teka lang. Matapos magsalita ang babaeng host, kinuha ni Yehan ang mikropono mula sa kanyang kamay at sinabi sa madla, lahat, pasensya na, hindi ko balak ay auction ang gawaing ito. Ano? Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang mga kilalang tao at mayayamang negosyante na nagbabalak magbigay ng malaking bid para dito sa sandaling ito ay lubos na nagulat. Hindi man lang pinlano ni Yehan na i-auction ang bihirang gawaing iyon. Sa ganitong paraan, ano ang kanilang pinagtatalunan? Mr. Ye, ang gawaing ito na inukit mo ay bihira. Handang magbayad ng $1 bilyong para bilhin ito. Dolyar ng Amerika. Nagtataka ako kung handa bang ipagbili ito ni Mr. Ye. Matapos magsalita si Yehan, isang tao mula sa madla ang kaagad nagsalita. Well, ang gawa ni Yehan ay nakaantig sa puso ng lahat sa lugar. Kung hindi ito ma-auction, tiyak na sayang para sa kanila na lumahok sa Global Sculpture Competition na ito. $1 bilyon o dolyar ng Amerika. Nakarinig nito, ang mga master sculptor sa podium ay lahat ay nagulat. Ito ay maituturing na isang napakataas na presyo.
Ang kanilang mga gawa ay hindi kailanman inaasahang maabot ang ganoong taas. Ito ang kagandahan ng mga sculptor. Isang maliit na piraso ang presyo ng yellow jade ay ilang milyon lamang, ngunit pagkatapos dumaan sa mga mahiwagang kamay ng master sculptor, ang presyo nito ay agad na tumaas, nagiging isang hindi mailarawan na napakataas na presyo. Mr. Ye, handa akong magbid ng 2 bilyong dolyar. Matapos ang pag-quote mula sa taong iyon kanina, isa pang mayamang negosyante mula sa ibang bansa ang nagmadaling magbigay ng quote. Ang presyo niya ay doble sa 2 bilyong dolyar ng Amerika, na isang napakataas na presyo na 10 bilyong yuan. Nakarinig nito, ang babaeng host na nakatayo sa tabi ni Yehan ay lubos na nagulat, ang napakataas na presyo na 10 bilyon. Ito ay isang hindi mailarawan na numero. Ang mga sulok ng mga bibig ng mga master sculptor sa paligid ay kumurap. Para sa ganoong napakataas na presyo, ang mga gawa na kanilang inukit sa buhay na ito ay maaaring hindi kailanman maabot ito. Gayunpaman, nakaharap sa ganoong napakataas na presyo, hindi pa rin nagbago ang mukha ni Yehan sa podium. Marahil noong siya ay isang maliit na tao, siya ay magiging sobrang excited na hindi siya makatulog sa buong araw at gabi nang marinig niya ang ganoong napakataas na presyo. Ngunit ngayon, ang pera ay napakahalaga sa kanya. Walang tukso na. Para sa kanya, ang napakataas na presyo na 10 bilyon ay hindi kasing ganda ng damdamin ni Li Xinran para sa kanya. Ang kabilang partido ay hindi nag-aalala tungkol sa pagbabalik, ni hindi rin siya pinili ng walang pag-aalinlangan dahil may iba pang mga babae sa paligid niya. Lagi siyang gumagawa ng isang bagay para sa kabilang partido upang gantihan ang pagmamahal ng kabilang partido sa kanya. Pasensya na, hindi ko gagamitin ang gawaing ito para sa auction. Bagaman kalmado ang boses ni Yehan, sinabi niya, makikita mo na ang gawaing ito ay isang napakagandang babae. Ngayon ang gusto kong sabihin sa lahat ay, ang magandang babaeng ito, siya ang aking babae, wala akong nagawa para sa kanya, at hindi rin siya umaasa ng anumang kapalit, ngunit ngayon gusto kong ibahagi ang gawaing ito bilang regalo sa kanya, ang pakiramdam na ito ay may presyo na 10 bilyon, at hindi ito mapapalitan. Matapos magsalita, tumingin si Yehan kay Li Xinran na may ngiti sa kanyang mukha. Nagkatinginan ang dalawa. Isang malakas na pag-ibig, parang apoy na sinindihan, ay walang pag-aalinlangan na pinakawalan sa hangin. Ang huli ay nakinig matapos marinig ang mga salita ni Yehan, isang ekspresyon ng kaligayahan na hindi may tatago ay lumitaw sa kanyang nabigo na mukha. Nakita ito, maraming kilalang tao at mayayamang negosyante sa lugar ang sabay-sabay na nagbuntong hininga. Ang napakataas na presyo na 10 bilyon ay hindi mapapalitan, at wala silang magagawa. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yehan ay dahil mismo sa kanyang mga salita na siya ay naging isang tao ng oras sa mga dayuhang magazine ng fashion, at isang artikulo na may pamagat, sa buong mundo. Sa pagtatapos ng kompetisyon, ayaw ni Yehan na i-auction ang gawa sa kanyang kamay, na nagparamdam sa mga kilalang tao sa lugar na sobrang nakakalungkot. Ang master sculptor ay sumuko sa 10 bilyong pera para sa pag-ibig, at wala silang magagawa tungkol dito. Nakita na umalis si Yehan sa backstage kasama ang prepeo ng kampyonato, tumayo rin sina Li Xinran at ang iba pa at umalis sa auditorium. Umalis na si Yehan, at hindi nila pinansin ang nangyari sa susunod. Ang batang ito, bihira. Bumantong hininga si Mr. He na may paghanga, at sinabi, Brother Lee, lalo akong humanga sa iyo. Kung makakahanap ka ng isang mabuting manugang, kung ang mga batang babae sa aking pamilya ay makakakuha rin ng ganoong biyaya, hindi na ako mag-aalala tungkol sa kanila. Nakarinig nito, ngumiti si Mr. Lee at sinabi, Brother He, ang mga anak at apo ay may sariling mga biyaya, kaya huwag masyadong mag-isip tungkol sa ating mga matatanda. Si Yehan, si Mr. Lee ay natural na nasiyahan, kung hindi ay hindi siya papayag sa kahilingan ni Li Xinran na makipag-ugnayan kay Yehan sa simula, ngunit habang lumalim ang pakikipag-ugnayan at pag-unawa, lalo pang nasiyahan si Mr. Lee kay Yehan. Matapos umalis sa pinakamataas na palapag ng Blue Sky Resort, hiniling ni Yehan sa mga tauhan na gumawa ng magandang pakete para sa kanyang larawan, at pagkatapos ay naglakad siya patungo sa coffee shop. Ito ay isang appointment sa lahat. Pagkatapos ng laro, ang coffee shop ay nagkita-kita. Nang makarating si Yehan sa cafe, naruroon na sina Li Xinran, Tang Dashao, Xu Mei, siya lang at ang blonde, Go Yunjang at Hardy, naghihintay sa pagdating ni Yehan. Nakita na papalapit si Yehan, kahit na may ugali ni Li Xinran, hindi niya mapigilan ang emosyon sa kanyang puso. Lumapit siya para yakapin si Yehan, binigyan siya ng matamis na halik, at tumingin sa kanya ng magagandang mata. Pwede mo ba akong halikan ulit? Tumingin si Yehan kay Li Xinran na nakayakap sa kanya, at sinabi na may nakakalokong ngiti.
Gayunpaman, hindi tumanggi si Lee Xinran. Gamit ang kanyang magagandang mata at pagmamahal, patuloy niyang hinalikan ng bahagya si Yehan, namumula ang kanyang mukha, dahil sa likod niya, pinapanood ni na Yang Master Tang at ang iba pa na may malalapad na mata. Xinran, narito ito para sa iyo. Kinuha ni Yehan ang nakabalot na regalo. Bagaman ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon o higit pa, wala talaga ito sa paningin ni Yehan. Kung ihahambing sa damdamin ni Lee Xinran para sa kanya, ang bagay na ito na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon ay wala. Parang napakagaan. Nakita ang regalo na dinala ni Yehan, si Lee Xinran, na nahulaan na kung ano ito, ay agad na naantig, at sinabi, lalaki, ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon, at kapag naubusan ako ng pera, ibebenta ko ito para dito. Panipi. Sige. Anyway, sa iyo na ang bagay na ito ngayon, gawin mo ang gusto mo dito, kung gusto mo ito sa hinaharap, patuloy kong gagawin ito para sa iyo. Hinaplos ni Yehan ang magandang buhok ni Lee Xinran at sinabi ng may ngiti. Kabanata 923. Siyempre, sinabi iyon ni Lee Xinran, ngunit hindi niya kailanman gagawin iyon. Ito ang pinakamagandang tanda ng pag-ibig na natanggap niya, at ito rin ang pinakamahalaga. Ang pag-ibig sa pagitan nila ni Yehan ay mas mahalaga kaysa sa pera. Hanzi, ikaw na bata, makakakuha ka ng napakataas na presyo kung ibebenta mo lang ito. Sa susunod na kulang ako ng pera, hihingi ako sa iyo na mag-ukit ng isa para sa akin. Marahil ay magiging bilyonaryo na ako sa panahong iyon. Si Tangda na may isang braso na nakapalibot kay Shumei, ngumiti kay Yehan. Nakarinig nito, dinala ni Yehan si Lee Xinran at umupo, at sinabi ng may ngiti, sapat na ang pera, bakit mo kailangan ng napakarami? Ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig. Kung gusto mong maglaro, talagang pretuhin mo ng mabuti ang iba. Kung hindi, huwag. Pretuhin ng masama ang mga tao. Alam ni Yang Master Tang kung ano ang tinutukoy ni Yehan. Sa katunayan, siya ay nagkakaroon ng sakit ng ulo ngayon. Mayroon na siyang magandang babae, si Mo Shu, sa Shanghai City, at narito naman si Shumei. Ang bagay na ito ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Wala siyang kakayahan ni Yehan na magkasundo ang harem. Kung dadalhin si Shumei pabalik sa Shanghai City, tiyak na matatalsik ang garapon ng suka ni Mo Shu. Sa panahong iyon, bukod sa pagpapaluhod sa kanya sa labada, ito ay maituturing na pagluhod sa isang kuko wala ng saysay. Hindi ko kailangang mangako ng anumang bagay, kung maaari mong tandaan, pumunta ka lang sa Olympic League para makita ako ng mas madalas. Mahinang bulong ni Shumei sa tainga ni Yang Master Tang, alam niya kung sino siya at kung ano ang pagkakakilanlan ni Yang Master Tang, hindi sila magkatugma, kung si Yang Master Tang ay makakapunta sa Olympic League para makita siya ng mas madalas, magiging masaya siya. Nakarinig nito, tahimik na niyakap ni Yang Master Tang si Shumei ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Ngumiti rin si Sharon sa oras na ito, Mr. Ye, binabati kita sa panalo sa kampyonato. Ang iyong gawa ay ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Totoo, kahit ako ay natukso. Bukod sa 10-10 bilyon, kung gusto mong i-auction ito, kahit na doblehin ito, handa ako, ngunit ang isang Ginoo ay hindi inaagaw ang pag-ibig ng iba, tama ka sa sinabi mo, damdamin, 10-10 bilyong napakataas na presyo ay hindi mapapalitan, maging ang pagmamahal ng pamilya o pag-ibig, matuto. Ngumiti si Yehan at sinabi, Mr. Sharon, huwag kang maging emosyonal, ikaw at ako ay magkaibigan, kung gusto mo ito, kung mayroon kang oras, gagawa ako ng isa para sa iyo, regalo ito mula sa akin bilang isang kaibigan. Talaga, pasasalamatan muna ni Sharon si Mr. Ye. Ang ekspresyon ni Sharon ay puno ng tuwa. Matapos ang Global Carving Competition na ito, tiyak na magiging isang mainit na figure si Yehan sa mundo ng carving. Ito ay isang natatanging gawa sa mundo. Natatakot ako na kapag gusto ng panlabas na mundo na humingi ng maraming pera, maaaring hindi ito makuha. Kaibigan ko, hindi na kailangang magpasalamat. Tumingin si Yehan sa kanyang relo at sinabi, Pera na, ako ang magbabayad ng mga bisita ngayon, at pagkatapos kumain, pumunta tayo sa isang lugar para mag-enjoy. Pagkatapos ng lahat, tumayo si Yehan at dinala si Lee Xinran palayo, at lahat ay sumunod at umalis sa coffee shop. Tungkol sa magarbo at walang pakundangang lugar sa mga salita ni Yehan, natural nilang naiintindihan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ngayon ang Global Sculpture Competition ay tapos na. Well, oras na para humingi sila ng utang sa Sands Casino, at napilitan silang lunokon ng higit sa 20 bilyong yuan. Paano nila hindi masusuka ang prinsipal at kita?
Matapos makakain ang lahat, dumiretso sila sa kasino na pinasimulan ng pamilya Zia sa lugar ng Aomeng, ang Sands Casino. Bagaman ang kasino na ito ay hindi isa sa pinakamahusay sa Aomeng, ito rin ay napakalaki, na may 10,000 bisita araw-araw. Kumikita ng pera araw-araw. Bagaman ang laki ng Sands Casino ay hindi kasing laki ng Brilliant Casino ng pamilya He, ang mga pasilidad doon ay magkatulad, at ang mga paraan ng paglalaro ay eksaktong pareho. Walang pag-aalinlangan na naglakad papasok sina Yehan at ang kanyang 8 kasamahan sa gate ng Sands Casino. Kumusta, maligayang pagdating. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong laruin. Nakita na naglakad papasok si Yehan, isang napakagandang babae ang lumapit mula sa Sands Casino. Sila ang mga waiter ng kasino, maaari kang kumita ng maraming pera sa isang gabi. Nakarinig nito, kinuha ni Yehan ang 100 piso mula sa kanyang damit, at sinabi ng may ngiti, pumunta ka at palitan ang 100 pisong chips para sa akin muna, at subukan ang iyong swerte. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang mukha ng waitress ay nanigas. Ang sino mang pumunta sa kanila ay hindi isang mayaman at makapangyarihang master. Kahit na ito ay ang unang pagkakataon na magpalit ng chips, hindi ito magiging mas mababa sa 100,000. Walang sino man ang nakasama sa kanila. Ito ay pinalitan ng 100 pisong chips, bagaman ang pinakamababang halaga ng mukha ng mga chips dito ay talagang isang panimulang presyo na 100 piso. Bakit, sa tingin mo ba masyadong maliit ang pera, kaya ayaw mo nang palitan? Kumuha si Sharon ng isang gintong card at iwinagayway ito sa harap ng babaeng medyo nanigas, at sinabi, pera, kung sapat ka, maaari mong palitan ang gusto mo gaano karaming palitan. Nakita ito, ngumiti ang waitress at sinabi, sandali lang po. Pagkatapos ng lahat, kinuha ng waitress ang 100 pisong papel sa kamay ni Yehan, pagkatapos ay pumunta upang palitan ito ng chips at ibinigay ito kay Yehan. Ang 100 piso ay maaari lamang palitan ng isa sa pinakamababang antas ng chips sa Sands Casino. Mga panauhin, ano ang gusto ninyong laruin? Matapos ibigay ang chips kay Yehan, tinanong ng waitress, paminsan-minsan ay tumitingin kay Sharon. Ang dayuhang ito ay napakaganda sa kanya. Mamumuhunan. Kumuha si Yehan ng isang chip at inihagis ito sa kanyang kamay, at sinabi ng may ngiti, tingnan muna natin, pwede mong laruin ang anumang madaling kumita ng pera. Kung ang 100 pisong ito ay makakakuha sa akin ng $1 bilyong dito, kung gayon makakakita ako ng pera dito sa hinaharap. Kailangan mong pumunta araw-araw. Nakarinig nito, halos tumawa ang waitress, ang paggamit ng 100 piso ay parang paggamit ng bilyon-bilyon, ito ay walang alinlangan na hanggal, kung hindi ka mawawala ng pera dito, ikaw ay maituturing na may mataas na espiritu. Gayunpaman, dahil sa profesionalismo, sinabi pa rin ng waitress na may ngiti sa kanyang mukha, Sir, sumama ka sa akin, at ipapakilala ko sa iyo ang iba't ibang paraan ng paglalaro sa aming kasino. Pagkatapos, sina Yehan at ang iba pa ay sumunod sa likod ng waitress at naglakad-lakad sa lobby ng kasino. Maraming tao sa kasino, at ang bawat mesa ng pagsusugal ay puno ng mga customer. Sa ilalim ng pagpapakilala ng waitress, huminto si Yehan sa harap ng isang mesa ng pagsusugal na may sukat ng 1 punto, may bakanting upuan dito, at ang mga logro ng punto dito ay 2 para sa isa. Ang nag-roll ng dice ay isang bata at gwapo na lalaki. Ang dice sa kanyang mga kamay ay puno ng mga trick na nagpapasilaw sa lahat ng nanunood. Tulad ng mga croupier na ito na naglalakad sa paligid ng kasino, ang kanilang mga kasanayan sa pagsusugal ay natural na hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Siyempre, gusto nilang gawing regular na manlalaro imposibleng makipagkompetensya sa isa't isa. Ang mga trick ng mga taong ito ay lampas sa abot ng mga ordinaryong tao. Sige, nandito na. Umupo si Yehan sa upuang iyon, sina Lee Zinran at ang iba pa ay nakatayo sa likod niya at nanunood, iniisip pa rin ng waitress na mangisda para sa malaking benefactor, at hindi pa siya umaalis. Pinapanood ang croupier na nag-iiling ng dice, ang mga sugal sa paligid ng mesa ng pagsusugal ay lahat ay nakikinig ng mabuti, bagaman hindi nila marinig ang mga trick, sa susunod na sandali, isinara ng croupier ang tasa ng dice at nag-signal, lahat, mangyaring magtaya. Pagkatapos noon, maraming manlalaro ang naglabas ng mga chips sa harap nila, ang ilan ay bumili ng malaki at ang ilan ay bumili ng maliit. Sinulyapan ni Yehan ang tasa ng dice gamit ang kanyang yin at yang na mga mata, at pagkatapos ay inihagis ang chip sa kanyang kamay, pinindot ito pababa. Binuksan ng croupier ang card ay 234, maliit. Kabanata, 924. Hehe, swerte ka. Nakakuha ka ng 200 piso sa unang larong ito, magandang senyales iyon.
Nakangisi si Yehan. Narinig ang kanyang mga salita, ang mga manlalaro sa paligid ay tumingin sa kanya ng may paghamak at nanalo ng dalawa. Ang ₱100 ay sapat na upang maging masaya tulad nito, ngunit nagkunwari si Yehan na hindi nakikita ang mga tinging ito. Sa susunod na kalahating oras, kahit anong bilhin ni Yehan, mananalo siya kapag binuksan ng croupier ang mga baraha. Sa makatuwid, sa maikling kalahating oras na ito, ang ₱100 sa kamay ni Yehan ay naging ₱100,000 dahil sa tuwing nanalo si Yehan sa isang kamay, ilalabas niya ang lahat ng pera sa mesa. Unti-unti, ang makapangyarihang panig ni Yehan ay nakakuha ng atensyon ng batang croupier at ng mga manlalaro sa paligid dahil hindi pa natatalo si Yehan mula nang umupo siya at ang kanyang mga chips ay naipon ng marami mula nang siya ay bata pa. Sa susunod na kamay, patuloy na nag-iiling ng dice ang croupier, at pagkatapos ng pagtatapos, nag-signal sa mga manlalaro na magsimulang magtaya, ngunit natagpuan ni Yehan na palaging nakatingin sa kanya ang croupier, at may matalim na tingin sa kanyang kalmadong mga mata. Bahagyang ngumiti si Yehan, itinulak ang lahat ng 100,000 chips sa harap niya, at itinulak pababa. Matapos makita ang malaking taya ni Yehan, maraming manlalaro sa paligid niya ang nagtaya rin ng malaki. Matapos ang taya ni Yehan na 1,000,000 hanggang 100,000 piso kanina, alam nilang lahat na ang pagtaya kay Yehan ay tiyak na mas bulag kaysa sa kanilang sarili, mas ligtas ang pagtaya. Nakita ito, kumislap ang matalim na mga mata ng croupier, ngunit sa susunod na sandali, natagpuan ni Yehan na ang dice sa tasa ng dice ay tumalon ng mag-isa, at ang orihinal na malaking bilang ay naging maliit. Nakita ito, bahagyang ngumiti si Yehan. Sa pananaw ng yin at yang ng mga mata, ganap niyang nakita ang mga trick ng croupier. Mayroong isang button sa ilalim ng paa ng croupier na hindi madaling makita. Ang button na ito ay tinapakan kaya magbabago ang mga puntos sa tasa ng dice. Gayunpaman, paano magiging mahirap para kay Yehan ang panlilinlang na ito ng croupier, basta-basta niyang tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa, at ang mga nagbabagong puntos sa tasa ng dice ay nagbago muli, nananatili pa ring malaki. Lahat, pakibitawan ang inyong mga kamay kapag tapos na kayo. Sa oras na ito, nagsimulang buksan ng batang croupier ang tasa ng dice. Patay, tama talaga ang pagsunod sa lalaking ito. Ang mga manlalaro sa paligid ay tumingin sa mga puntos na nakalantad sa ilalim ng tasa ng dice, 366, malaki. Nakarinig nito, nagulat ang kutis ng batang croupier, at nagmadaling tumingin sa mesa ng pagsusugal. Agad na naging hindi maganda ang kanyang kutis. Naramdaman niya na siya ay talagang nayanig, ngunit pagkatapos ng panloloko, ang panloob ang mga puntos ay dapat na nagbago, ngunit ngayon ang mga puntos ay hindi nagbago. Hehe, sa pagkakataong ito, 200,000 piso ang nasa kamay. Bahagyang ngumiti si Yehan, at sinabi sa croupier, "Kuya, patuloy ka." Nakarinig ng mga salita ni Yehan, medyo madilim ang mukha ng croupier, ngunit ilang manlalaro ang nanonood, kaya kailangan lang niyang magpatuloy. Unti-unti, ang waitress na nakatuon sa pagbibigay pansin kay Sharon ay nagsimulang magbigay pansin din kay Yehan. Ang lalaking ito ay mayroon lamang 100 piso sa mesa ng pagsusugal kanina, ngunit kalahating oras na lang, at kasama ang 200,000 na panalunan niya sa kamay na ito, mayroon na siyang kapital na 300,000 piso. Ang ganitong bilis ng panalo ay medyo mabilis ngayon, kung mas malaki ang kapital ng taya ni Yehan, tiyak na hindi ito kasing simple ng 300,000. Nagpatuloy ang pagsusugal, ilalagay ni Yehan ang lahat ng chips sa mesa sa bawat susunod na kamay, at mananalo siya sa bawat kamay. Hindi pa siya natatalo mula nang umupo siya, at ang kanyang pera sa pagtaya sa mesa ay nagbago rin mula 300,000 hanggang 100,000, unti-unting tumaas sa mahigit 3 milyon. Ang mukha ng batang croupier ay naging madilim sa tuktok, at makikita ng sino man ang salitang galit na nakasulat sa kanyang mukha. Okay lang kung si Yehan lang ang nanalo ng 3 milyon, ngunit ang mga manlalaro sa paligid niya ay sumunod din sa kanya para magtaya, ang pinagsamang panalo ng lahat ng manlalaro ay lumampas sa 30 milyon. Hehe, kaibigan, kapit ka ng mahigpit, maglalaro tayo sa iyo sa susunod. Ang mga manlalaro sa paligid ay lahat ay nag-alok kay Yehan. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Naglalaro lang ako ng sandali, ngayon tapos na ako sa pagpapalit ng lugar." Sinabi na nagpatuloy ang batang croupier sa pag-iiling ng dice. Sa pagkakataong ito, matapos magtaya ang lahat kasama si Yehan, niloko pa rin niya. Pagkatapos, nanatiling hindi nagbabago ang pangwakas na kinalabasan. Ang mahigit 3 milyong piso ni Yehan matapos magtaya, agad itong naging mahigit 6 na milyon. Idagdag ang kanyang sariling 3 milyon, ang kanyang kapital sa pagsusugal ay nagbago mula sa 100 piso hanggang halos 10 milyong chips.
Matapos umupo si Yehan sa mesa ng pagsusugal, hindi nagsalita sina Lee Xinran at ang iba pa, at tahimik na nanood mula sa gilid. Gayunpaman, nanalo si Yehan sa bawat taya, at sa loob ng isang oras, ginawang halos 10 milyon ang ₱100, ang pambihirang kasanayan sa pagsusugal na ito ay nagulat din sa kanila. Bagaman alam ng lahat na ang mga kasanayan sa pagsusugal ni Yehan ay hindi pangkaraniwan at nagawang talunin niya si He Yuxiao at ang matandang hari ng pagsusugal na si Mr. He, ngunit ang proseso ay 3 round lang, at ang nakakapanabik na oras ay hindi matagal. Ang 10 milyong kasanayan sa pagsusugal ay nagbukas ng kanilang mga mata. Matapos makilala si Yehan, ang lahat ng kanyang mga paraan at estilo ay nakakuha ng atensyon ng lahat na parang isang misteryo. Walang nakakaalam kung mayroon siyang ibang mga talento na hindi pa nakalantad. Sa makatuwid, mas lalo pang inaasahan ng lahat ang susunod na pagganap ni Yehan. Gaano kaya kalaki ang magiging ₱100 sa huli? Napakagulat din ng waitress sa sandaling iyon, ang paggawa ng ₱100 sa 10 milyong chips sa loob ng napakaikling panahon. Matagal na siyang nasa Sands Casino, ngunit hindi pa siya nakakakita ng ganito kalakas na chip. Mga kasanayan sa pagsusugal, kung sasabihin na nanalo si Yehan ng napakaraming pera dahil sa swerte, hindi siya maniniwala kung papatayin siya. Kahit gaano kaswerte ang isang tao, imposible na manalo sa bawat laro, tama ba? Hehe, maswerte ako ngayon. Sa ilalim ng madilim na titig ng batang croupier, ngumiti si Yehan at kinuha ang lahat ng chips sa harap niya. Ang 10 milyong chips ay parang isang tinapay na may sukat ng isang mangkok sa harap niya. Kagandahan, pakitulong mo akong palitan ang mga chips na ito para sa mas mataas na antas ng chips. Masyadong marami ang mga ito at pagod na ako. Habang nagsasalita, basta-basta na kumuha si Yehan ng isang dakot ng mga chips at inilagay ito sa kamay ng waitress. Gantimpalaan siya. Nakita ito, masayang sumang-ayon ang waitress. Si Yehan ay may hindi bababa sa 10,000 chips para gantimpalaan siya, bukod sa pagpapapalit ng chips, kahit na matulog siya kasama niya ngayong gabi, sasang-ayon siya. Kuya, Diyos ng pagsusugal, huwag kang umalis, aalis ka, ano ang gagawin namin? Nakita na tatayo na si Yehan at aalis, agad na nagsabi ng may pag-aalala ang mga manlalaro sa paligid ng mesa ng pagsusugal, kasama si Yehan, hindi lang nila ibinabalik nila ang perang na-export, at kumita ng maraming pera. Ngumiti si Yehan at sinabi, mga kapatid, magpatuloy kayo, pupunta ako sa ibang lugar at manatili dito, natatakot ako na dapat umiyak ang isang tao mamaya. Matapos magsalita, tumayo si Yehan at umalis ng diretso. Kabanata 925. Nakita na umalis sina Yehan at ang iba pa, ang batang croupier ay nag-recruit ng isang tao at bumulong sa kanyang tainga, pumunta ka at sabihin sa manager, mayroong isang master na may mga nakakalokong ideya na pumupunta sa kasino. Nakarinig nito, tumango ang lalaki, lumingon at umalis, mayroong isang eksperto na dumarating, ang mga nakatataas ay natural na magpapadala ng isang eksperto upang harapin siya, kung hindi man, hindi alam ng kabilang partido kung gaano karaming pera ang kanilang mananalo sa isang gabi. Matapos palitan ng waitress ang mas mataas na antas ng mga chips, kinuha ni Yehan ang mga chips at nagsimulang mag-sweep sa unang palapag ng kasino. Hanggat gusto ni Yehan ang mesa ng pagsusugal, makikialam siya sa anumang mesa na may mataas na logro. Makalipas ang 2 oras, halos lahat ng mesa ng pagsusugal sa unang palapag ay napuntahan ni Yehan, at ang halos 10 milyong chips sa kamay ni Yehan ay naging 200 milyon. Ang panalo ng 200 milyong yuan sa kasino sa unang palapag ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Sands Casino. Sa control room ng Sands Casino, isang lalaking nasa katanghalian ng edad ang tumingin sa mukha ni Yehan sa ilalim ng kamera na may madilim na ekspresyon. Para siyang gustong sirain ang screen gamit ang isang suntok. Matapos iulat ito ng mga tao sa ibaba, dumating siya nang makarating siya sa control room, gusto niyang makita sa pamamagitan ng kamera kung nanlaloko si Yehan, ngunit ang nakakainis sa kanya ay hindi nanlaloko si Yehan, kahit na niloloko ng mga tao sa kasino ang kabilang partido, mananalo pa rin siya. Ang ganitong uri ng mahiwagang kakayahan ay parang kaya niyang hulaan ang hinaharap. Suriin mo ang kanyang background para sa akin. Gusto kong malaman kung sino ang dakilang Diyos na ito. Mahinang sabi ng lalaking nasa katanghalian ng edad. Ang isang makapangyarihang master ng pagsusugal tulad ni Yehan ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Ang impormasyon tungkol sa kabilang partido ay maaaring makuha. Brother lang, gusto mo bang bumaba ako at makipagkita sa kanya sandali? Sa likod ng casino manager, isang lalaking nasa 20 edad ang nagsabi.
Nakarinig nito, nag-isip sandali si Zhang Lang, at sinabi, pumunta ka, ang mga kasanayan sa pagsusugal ng kalaban ay hindi pangkaraniwan, mag-ingat ka. Naiintindihan ko, brother Lang. Pagkatapos ng lahat, lumingon ang lalaki at lumabas sa control room. Patuloy na tumitig si Zhang Lang sa display screen na may madilim na mukha. Sa isang mesa ng pagsusugal sa ilalim ng monitor, naglalaro ng Jinhua si Yehan. Orihinal na, ang mga barahan ni Yehan ay malinaw na makikita mula sa posisyon na ito ng monitor, ngunit ang diskarte ni Yehan ay napakatalino, sa tuwing tumitingin siya sa mga baraha, nasa isang bulag na lugar na hindi makuha ng monitor. Hindi nagtagal, ang batang lalaki na lumabas lang sa control room ay nakarating sa mesa ni Yehan at umupo ng diretso sa tapat ni Yehan. Ang mga mata ay matalas. Tatlong tao ang naglalaro sa mesa ni Yehan at ng kanyang koponan, at ngayon ay idinagdag ang binata para sa kabuoang 4 na tao. Nagsimula ng maghatid ng mga baraha ang croupier, at pagkatapos ng 3 round sa direksyong pakanan, nagsignal siya sa binata na magtaya muna dahil ang huling kamay ay nilalaro ni Yehan. Nanalo si Han. 100,000 piso. Nakita ito, ang sumusunod na 2 kumpanya ay sumunod sa 100,000. Nang dumating ang turno ni Yehan, tumawa siya at sinabi, masyadong maliit ang 100,000 piso, kaya itaas mo ito sa 1,000,000. Pagkatapos ng lahat, diretsyong inihagis ni Yehan ang 1,000,000 pisong chip, at tumingin sa binata sa tapat niya na may ngiti. Bibigyan kita ng 1,000,000. Walang pag-aalinlangan, nagdagdag din ang binata ng 1,000,000 pisong chips. Matapos ang sumusunod na 2 manlalaro ay tumahimik ng ilang sandali, pinili nilang suriin ang kanilang mga baraha, at inihagis ang 1,000,000 pisong chips nang hindi tumitingin sa kanilang mga baraha. Pero wala silang ganitong tapang. Gayunpaman, matapos tingnan ang mga baraha, pinili ng 2 na tiklupan ang kanilang mga baraha. Hindi malaki ang kanilang mga baraha, at napakaliit ng kanilang tsansa na manalo. Nakita ito, tumingin si Yehan sa binata sa kabilang panig, at sinabi ng may ngiti, hindi ako tumitingin sa mga baraha, at muling nagtaya, 5,000,000. Nakarinig nito, kumislap ang isang matalim na tingin sa matalas na mga mata ng binata, at sinabi niya, bibigyan kita ng 5,000,000 dolyar. May tapang ka. Mahinang ngumiti si Yehan, dagdag, 10,000,000. Habang nagsasalita, itinulak na ni Yehan ang 10,000,000 chips na nakasalansan sa harap niya. Sa mesa ng pagsusugal sa harap ni Yehan, may kabuoang 16,000,000 chips. Nakabukas ang mga mata, mayroong higit sa 20,000,000 chips sa mesa ng pagsusugal. Kung patuloy na susundan ng binata, ang mga chips sa mesa ay lalampas sa 30,000,000. Marami kang tapang. Matapos tingnan ng binata si Yehan ng walang pakundangan, itinulak din niya ang 10,000,000 chips sa mesa at sinabi, mayroon kang tapang, at mayroon din akong tapang. Walang dahilan para hindi sumunod. Kasama kita ng 10,000,000. Nakakatuwang maglaro ng ganito. Tumawa si Yehan, at dahan-dahang itinulak ang 50,000,000 chips sa harap niya, magtatataya pa ako, 50,000,000. Kailangang maglaro ng mas malaki. Nakita ito, agad na naubusan ng hininga ang mga tao sa paligid, nakatitig ng mahigpit sa tambak ng chips na parang burol sa mesa. 50,000,000. Sa paligid ng mesa ng pagsusugal, isa-isa nilang tinitigan ang tambak ng chips na parang burol sa harap ni Yehan, nakapikit ang kanilang mga mata. Sa 50,000,000 kasama ang orihinal na 30,000,000 sa mesa, ang taya ay lumampas sa 8,000. 10,000, kung patuloy na tatawag ang binata, ang mga chips sa mesa ng pagsusugal na ito ay lalampas sa 100,000,000. 100,000,000, ito ay isang numero na nagpapakulo ng dugo. Tumingin ng walang pakundangan ang binata kay Yehan, tinatapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Sir, pasensya na, ang iyong pagtaas ay lumampas sa limitasyon dito, maaari kang pumili na pumunta sa isang mas advanced na VIP room. Sa oras na ito, sinabi ng croupier na naghatid ng mga barahan na 30,000,000 ay ang limitasyon sa unang palapag. Kung lalampas ka sa limitasyon na ito, maaari ka lamang pumunta sa high-end VIP room. Well, higit pa sa iyon, kaya hindi ko alam kung paano kalkulahin ang isang ito. Nilagay ko na ang aking mga chips dito, kaya hindi mo ba ako hahayaang bawiin ito? Mahinang ngumiti si Yehan, tumingin sa kanya na may kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti, kabataan. Nakarinig nito, tumingin din ang dealer sa binata sa tapat ni Yehan. Kabanata, 926. Sa larong ito, maaari akong gumawa ng exception para sa iyo. Tumingin ang binata kay Yehan at sinabi ng walang pakundangan, dahil gusto mong maglaro ng nakakapukaw, maglalaro ako ng laro sa iyo, 50,000,000, susundan kita.
Pagkatapos ng lahat, hiniling ng binata sa isang tao na kunin ang mga chips. Ang mga chips sa kanyang mesa ay kulang na sa 50 milyon. Kung gusto niyang magpatuloy sa paglalaro kay Yehan, kailangan lang niyang patuloy na dagdagan ang mga chips. Nang ilagay ng binata ang 50 milyong chips sa mesa ng pagsusugal, nagulat ang mga tao sa paligid, 130 milyon, ang kabuoang chips sa mesa ng pagsusugal ay lumampas na sa 100 milyon, ganoon kalaking taya, ito ay halos hindi nakikita sa unang palapag ng Sands Casino. Nang makita ng maraming tao ang higit sa 1 bilyong chips, hindi nila mapigil ang kiligin. Sa ganoon kalaking taya, sino kaya ang mananalo sa taya sa pagitan ng dalawang kabataan? Matapos makita ito, ngumiti si Yehan sa binata, gusto ko ang iyong tapang, at ang ganitong uri ng kompetisyon ay magiging mas kawili-wili. Bilang pasasalamat sa iyong pamumuhunan, gusto kong malaman ang iyong pangalan. Pasasalamatan mo ako. Nang uuyam na ngumiti ang binata at sinabi, kaya, sa tingin mo ba ikaw ang mananalo sa larong ito? Ngumiti si Yehan at sinabi, wala akong kumpiyansa, paano ako nang ahas na maglaro ng napakalaki, maraming pera, hindi tubig, at malulungkot ako kung matalo ako. Kung gayon, maghintay tayo at makita, maaari mo akong tawaging Amin, lahat dito ay tumatawag sa akin ng ganoon. Nang uuyam na sinabi ni Amin, ngayon, nasa iyo na, dapat ka bang tumingin sa mga baraha o patuloy na itago ang mga baraha? Tiningnan ni Yehan ang natitirang chips sa mesa. Naubos na niya ang kalahati ng 200 milyong chips, natitira ang 100 milyon. May natitira pa akong 100 milyong chips dito. Tumingin si Yehan sa binata at sinabi ng may ngiti, para sa akin, ang pagsusugal ay isang kilati lang, bakit hindi lang itataya ang 100 milyong ito? Nagtataka ako kung interesado ka. Wow! Taya ng 100 milyon. Nang marinig ito ng mga tao sa paligid, nagkaroon ng kaguluhan. Masyadong matapang ang lalaking ito. Hindi niya seryosong tinatrato ang mga chips. Kung matatalo siya sa lahat ng 100 milyong taya, matatalo niya ang lahat. Patuloy na basahin, hindi pa natin alam kung sino ang mananalo at sino ang matatalo, ngunit kung manalo ang 100 milyong taya, ang mga chips sa taya ay magkakasama na higit sa 300 milyon. Ang ganitong uri ng pagsusugal ay posible lamang para sa mga sugal sa Junior VIP room. Hindi maraming tao ang may tapang. Ang lahat ng mga mata sa paligid ni Yehan at Aiming ay nahulog kina Yehan at Aiming. Ang taya na ito ay nagparamdam sa kanilang mga puso na mas mabilis ang tibok. Sina Lee Zinran at ang iba pa ay nakatitig din ng maigi. Bagaman mayroon silang malaking kumpiyansa kay Yehan, ngunit ang tensyon ay hindi pa rin maiiwasan. 100 milyon, ang bastardo na ito ay talagang matapang. Sa control room, madilim ang ekspresyon ni Zhang Lang, at napakakalma ni Yehan. Kahit na si Aiming ay isang master ng libo-libo, hindi niya maiwasang mag-alala. Kung matatalo si Aiming, ang Sands Casino ay maaaring kailangang magbayad ng isang kapalaran. Brother Lang, ano ang dapat nating gawin ngayon? May nagtanong mula sa ibaba. Nalaman mo na ba ang kanyang pagkakakilanlan? Tanong ni Zhang Lang. Nakarinig nito, umiling ang mga tao sa ibaba at sinabi, patuloy pa ring nagsisiyasat ang mga kapatid, at maaaring may mga balita sa ilang sandali. Sinabi ni Zhang Lang na may madilim na mukha, sabihin mo kay Amin na dapat nating manalo sa round na ito kahit anong mangyari. Kung matatalo tayo, papatayin tayo ng boss. Sa lobby ng casino, ang boses mula sa control room ay tumunog sa maliit na headset na suot ni Amin. Tumingin siya kay Yehan ng kalmado at sinabi, sige, kung gusto mong maglaro, lalero ako ng malaki sa iyo, sana lang kaya mong pasanin ang resulta, at kunin mo ako ng bargaining chip na 100 milyon. Nagbigay ng tagubilin si Amin sa mga tao sa likod niya. Ngumiti si Yehan at sinabi, ang iyong pagpili, manalo ka man o matalo, syempre responsibilidad mo. Pero gusto ko talagang malaman kung ano ang mangyayari kung matalo ka sa isang ito. Nakarinig nito, kumislap ang malamig na liwanag sa matalas na mga mata ni Amin. Syempre alam niya kung ano ang mga kahihinatnan ng pagkatalo. Ang boss ay nasa magandang kalagayan. Nakita na nagtatrabaho siya sa kasino sa loob ng napakaraming taon, maaari niyang iligtas ang kanyang buhay. Kung nasa masamang kalagayan siya, ang pagsusugal ngayong gabi ay tiyak na magiging katapusan ng kanyang buhay. Kung gayon, tingnan natin hanggang sa huli, sino ang tunay na nagwagi. Walang pakundangan na sinabi ni Amin. Sa loob ng ilang sandali, dinala ng mga tauhan ang 100 milyong chips at inilagay ito sa mesa ng pagsusugal, at ang tatlong higit sa 100 milyong chips na nagtipon ay nagparamdam sa lahat sa paligid na tumitig ng malapad ang kanilang mga mata.
Ngayon ay oras na upang iguhit ang mga baraha upang matukoy ang kinalabasan kung sino ang mananalo at matatalo sa round na ito ay matutukoy mamaya. Sa ilalim ng masusing panunood ng mga nasa paligid, parehong kinuha ni Yehan at Aiming ang tatlong baraha sa harap nila. Sa katunayan, hindi na kailangang tingnan ni Yehan ang mga ito, alam na niya kung anong baraha ang nasa kanya, ito ay isang straight. Tungkol kay Aiming, ang mga baraha sa kanyang kamay ay isang 5 espada at isang 8 espada, at ang natitira ay isang Ace of Hearts, na hindi maaaring mas mataas kaysa sa mga baraha sa kanyang kamay. Gayunpaman, isang segundo lang matapos tingnan ang mga baraha, napansin ni Yehan na bahagyang nanginginig ang kamay ni Aiming, at isang Ace of Spades ang mabilis na lumabas mula sa kanyang manggas, at pinalitan niya ang Ace of Hearts. Noong nakaraan, ang A of Hearts ay pinalitan ng A of Spades. Sa ganitong paraan, ang mga baraha sa kamay ni Amin ay A of Spades, 8 of Spades, at 5 of Spades. Ang mga ito ay pamantayang gintong bulaklak, at ang mga ito ang pinakamalaking baraha sa gintong bulaklak. Isang gintong bulaklak. Nakita ito, pumikit ang mga mata ni Yehan. Ang paraan ng pagkilos ni Amin ay napakatalino, mabilis at tumpak. Kung hindi niya binubuksan ang kanyang yin-yang na mga mata upang panoorin ang isa't isa, mahihirapan siyang mapansin ito. Tungkol sa mga nasa paligid niya, hindi nila napansin na nagpalit na ng libo-libong baraha si Amin. Kabanata 927. Unti-unti, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Amin, tumingin siya kay Yehan at sinabi, "Pasensya na, ako ay isang Jinhua, mukhang natalo ka sa round na ito." Isang gintong bulaklak. Nakita ang mga maliwanag na baraha na ipinakita na ni Aiming, nagulat ang mga tao sa paligid. Ang sino mang naglalaro ng Jinhua ay alam na napakahirap makaharap ng ganoong malaking baraha sa laro ng Jinhua. Gayunpaman, sa sandaling makuha mo ang ganitong baraha, halos tiyak na panalo ka. Nakakuha si Amin ng isang set ng gintong bulaklak, at halos walang tsansa si Yehan na manalo, maliban kung ang swerte ni Yehan ay laban sa langit at makakakuha siya ng mas malaking baraha kaysa kay Amin. Nakita ito, si Zhang Lang, na nakamasid ng maigi sa pagsusugal sa control room, ay nakahinga rin ng maluwag. Kung matatalo si Amin, ang kanilang Sands Casino ay mananalo ng higit sa 100 milyon sa kabataang iyon. Kung sisihin ng boss, tiyak na parurusahan siya ng husto. Isang Jinhua, mukhang mapapahamak ang binata. Mahigit 100 milyong yuan, sayang. Matapos makita ang ganitong baraha, tumingin ang mga tao sa paligid kay Yehan na may awa. Ang matapang na kabataang iyon ay malamang naiiyak na ngayon. Bagaman nakakapukaw ang proseso, mas nakakapukaw ang pagtatapos. Patay, maswerte ang lalaking ito na makakuha ng ganitong baraha. Ang mukha niyang Master Tang ay naging maasim, nakakuha si Aiming ng isang pares ng gintong bulaklak, mayroon bang tsansa si Yehan na manalo? Pareho ang iniisip ni Li Xinran at ng iba pa. Ang mga hindi gaanong nagsusugal ay alam na sa round na ito, halos wala ng tsansa si Yehan na manalo. Ngayon, oras na para ipakita mo ang iyong mga baraha. Hindi ako naniniwala na ang iyong mga baraha ay makakatalo sa akin. Tumingin si Amin kay Yehan na may ngiti sa kanyang mukha. Isang nangungunang sugal, kung hindi man walang makakatalo sa kanya sa mesa ng pagsusugal. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, "Bakit ka nagmamadali? Ang iyong mga baraha ay talagang medyo malakas, hayaan mo akong manigarilyo para mapakalma ang aking pagkabigla." Matapos magsalita, kumuha si Yehan ng sigarilyo at inilagay ito sa kanyang bibig. Kumuha si Li Xinran ng isang limited edition Zippo lighter at sinindihan ito para kay Yehan. Sa sandaling ito, kung ang isang sobrang magnifying glass ay itututok sa baraha sa kamay ni Yehan, makikita mo na ang orihinal na kulay ng baraha ay biglang nagbago sa ikalawang iyon na ang kulay ng baraha ay dumudulas sa kamay ni Yehan. Sa simula, ang mga baraha sa kamay ni Yehan ay isang straight 6, 7, 8 of hearts, isang 6 of hearts, isang 7 of hearts, at isang 8 of clubs. Gayunpaman, ang 8 of clubs ay naging 8 of hearts, straight flush. Alam ni Amin kung paano kumita ng pera, kaya syempre alam din ni Yehan. Nang turuan siya ni Zhao Hengtian ng mga kasanayan sa pagsusugal, natural siyang nagkaroon ng pagsasanay sa lugar na ito, at ang paraan ni Yehan sa paggawa ng pera ay mas mahusay kaysa kay Amin. Upang makuha ang mga baraha na kailangan mo, maaari mo lamang itong palitan, ngunit hindi kailangang palitan ni Yehan. Sa ilalim ng titig ng mga nasa paligid niya, naghihintay ng hindi mapakali, dahan-daang binuksan ni Yehan, na may sigarilyo sa kanyang bibig at baraha sa kanyang kamay, ang mga baraha sa mesa, at isa-isa itong nahulog sa paningin ng mga nasa paligid. Bigla, matapos lumitaw ang mga baraha sa kamay ni Yehan ng isa-isa,
ang tunog ng paghinga sa paligid niya ay biglang naging mas mabigat, at ang mga mata ng isa-isa ay nagbago mula sa pagkabigla hanggang sa hindi makapaniwala, maging sina Lee Xinran at ang iba pa sa likod ni Yehan ay nagulat din sa ganitong paraan. Diyos ko, lumabas pala na isang straight flush. Masusing tinitigan nila ang mga barahan ni Yehan na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagulat na sila na makakuha si Amin ng isang pares ng gintong bulaklak, ngunit ngayon, nakakuha talaga si Yehan ng isang straight flush. Ang posibilidad ng ganitong uri ng baraha ay mas maliit kaysa sa posibilidad na makakuha ng isang gintong bulaklak. Sa sandaling makuha mo ang ganitong uri ng baraha, maaari mo itong laruin ng walang takot na matalo. Nakita ito, sina Lee Xinran at ang iba pa na nagulat din ay biglang nakahinga ng maluwag. Muli silang nagulat kay Yehan. Ang huli na paraan ay parang isang misteryo na hindi makita ng mga tao, at ang mga bagay ay madalas na hindi inaasahan. Ano? Nakita ito, biglang nagbago ang mga mata ni Aiming ng husto, at dahan-daang naging mapurol. Ang pawis ay tumulo mula sa kanyang noo sa oras na ito. Hindi niya maisip na makakakuha si Yehan ng ganitong baraha. Pinatay siya kaagad. Sa sandaling ito, halos maisip ni Amin kung ano ang mangyayari sa kanya kung malaman ng boss ang nangyari dito. Wow! Pasensya na, mayroon akong isang straight flush, kaya hindi ako natalo sa larong ito, ngunit ikaw ang natalo. Tumingin si Yehan kay Aiming na may mahina ng ngiti. Ang mga chips na parang burol ay itinulak sa kanyang tabi. Tapos na, ang hayop na ito ay nakakuha talaga ng isang straight flush, hayop patayin mo. Sa control room, halos masimulan ni Zhang Lang ang flush at umupo sa sahig, ang kanyang mukha ay naging sobrang mapotla, si Aiming kung matatalo siya, mapapahamak din siya. Nakita niya kung paano nakikitungo ang mga kasino sa mga taong hindi gumaganap ng maayos, at nanginginig siya kapag naisip niya ito. Brother Lang, natagpuan na ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Sa sandaling ito, nang mapatla ang mukha ni Zhang Lang, isang lalaki ang naglakad papasok mula sa gate ng control room, tumingin kay Zhang Lang na nakatayo ng tahimik na may maputlang mukha, at sinabi, Brother Lang, ang taong ito ay ang kabataang lalaki na nagtalo kay Hiu Xiao at sa matandang hari ng pagsusugal. Ang pangalan niya ay Yehan, at siya rin ang nagtaya ng higit sa 20 bilyon sa aming kasino. Nakarinig nito, si Zhang Lang, na orihinal na mapotla, ay napuno ng sigla, at sinabi, makipag-ugnayan ka agad kay Young Master Zia, iulat ang bagay na ito dito sa boss, at anyayahan ang hayop na iyon sa pinakamataas na VIP room. Panipi. Ang kabataang lalaki na iyon ay ang master ng pagsusugal na nagtalo kay Hiu Xiao at Hilao Gambling King, na nagbigay kay Zhang Lang ng isang pag-asa. Normal lang na matalo ng ganitong makapangyarihang master ng pagsusugal. Hindi na ito isang bagay na kaya ng kanyang manager na hawakan. Sa lobby ng kasino sa unang palapag, tumingin si Yehan sa tambak ng chip sa harap niya at sinabi ng may ngiti, mukhang medyo sobra na, kaya kailangan kong magpalit ng ilang pera para ilagay sa aking sarili. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga kasino ay talagang walang gaanong pera. Mapagkakatiwalaan. Matapos magsalita, nag-snap ng daliri si Yehan, at agad na lumapit ang waitress at sinabi na may nakakabighaning ekspresyon, Sir, ano ang kailangan mo? Ngumiti si Yehan at sinabi, may mahigit 300 milyong chips dito. Bigyan mo ako ng 200 milyon sa mga ito bilang tseke. Gusto kong laruin ang natitirang mga chips sa ibang lugar. Ang paglalaro dito ay hindi sapat na nakakapukaw, hindi nakakahamon. Kabanata, 928. Nakarinig nito, kumurap ang mga sulok ng mga bibig ng mga tao sa paligid. Ang pagsusugal ng 200 hanggang 300 milyong yuan ay hindi nakakahamon. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Amin, tumingin kay Yehan at sinabi sa mababang boses, kung gusto mong maglaro ng mas nakakapukaw, sumama ka sa akin, at dadalhin kita doon. Ginagarantiya kong ang iyong laro ay magiging mas nakakapukaw kaysa dito. Iyon lang ang gusto ko. Ngumiti si Yehan, ang layunin ko ay gamitin ng 100 piso upang manalo ng hindi bababa sa 1 bilyon dito. Walang itaas na limitasyon. Ngayon ay malayo pa sa 1 bilyon, ngunit mas mabuting palitan ito sa susunod. Isang kalaban, hindi mo ito magagawa, sa pamamagitan ng paraan, ipaalala ko sa iyo, ang iyong diskarte ay maituturing lamang na pinakamababang antas sa Chenshu, umuwi ka at mag-practice ng higit pa. Bilang karagdagan sa lobby sa unang palapag ng Sands Casino, na ginagamit ng mga ordinaryong tao o ordinaryong mayayamang tao, mayroon ding mga Junior VIP Hall, Senior VIP Hall, at ang pinakamataas na Top VIP Hall sa itaas na palapag. Matapos palitan ni Yehan ang kanyang mga chips, dumiretso siya sa Top VIP Room sa pangunguna ni Aiming.
Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Yehan, kailangan ng Sands Casino na gumawa ng pinakamabilis na tugon. Ang top VIP room ay sila at si Ye. Ang lugar kung saan nilalabanan ang malamig na labanan. Ang top VIP hall ay karaniwang isang lugar kung saan naglalaro ang mga nangungunang mayayamang tao. Karamihan sa mga taong makakapunta dito ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon o higit pa. Ang mga tao dito ay gumagastos ng maraming pera at nawawala ng daan-daang milyon. Dadalhin ko ito sa puso, lalo na't kamakailan lang ay ginanap ang Global Sculpture Competition sa Olympic League. Maraming mayayamang tao mula sa buong mundo ang napunta dito, at ang bilang ng mga mayayamang tao na pumasok sa mga top VIP room ng mga pangunahing kasino ay doble kaysa sa karaniwan. Ang top VIP room, bagaman parang isang malaking okasyon, lahat ay hiwalay dito. Nang makarating sina Yehan at ang iba pa sa top VIP room ng Sands Casino, dinala ni Amin sina Yehan at ang iba pa ng diretso sa isang silid. May 3 tao sa silid na ito, isang dayuhan na may mataas na ilong, isang maliit na lalaking nasa katanghalian ng edad, at isang matandang lalaki na may suot na tangsuit. Siyempre, hindi mawawala ang mga magagandang dealer na namamahala dito. Matapos dalhin sina Yehan at ang iba pa dito, nagkatinginan sina Amin at ang matandang lalaki na may tangsuit, at pagkatapos ay umalis. Umupo sina Lee Zinran at ang iba pa sa mga upuan na espesyal na inayos sa VIP room, habang nakaupo si Yehan sa isang mesa ng pagsusugal. Umupo siya sa bakanting upuan at tumingin sa 3 tao sa mesa ng pagsusugal na may ngiti sa kanyang mukha. Sa harap ng 3 taong ito, ang mga chips ay inilagay na, at ang bawat tao ay hindi bababa sa 300 milyon. Ang mga chips ni Yehan ay mas kaunti, 100 milyong chips lang, at napalitan na niya ang natitirang 200 milyon. Suriin, ang pinagsamang chips sa harap ng 4 na tao ay lumampas sa 1 bilyon. Lahat, narito na ang mga panauhin, paano ninyo gustong maglaro? Nakita na umupo si Yehan, sinabi ng magandang croupier. Hindi ko alam kung paano gustong maglaro ng ginoon na ito. Tumingin ang matandang lalaki na may tangsuit kay Yehan at kalmadong nagtanong. Ang palayaw ng lalaking ito ay Master Lee, at siya ang nangungunang master ng pagsusugal ng Sands Casino. Marami siyang utang sa kanyang tagumpay ngayon. Matapos mabaygo si Aiming sa mga kamay ni Yehan, nagdebo siya. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, medyo maswerte ako kapag naglalaro ng pritong gintong bulaklak. 4 tayo dito, kaya makakagawa tayo ng mesa. Wala akong pagtutol, tumigil ka sa pagkukwentuhan, magsimula na tayo. Hindi mapakali na sinabi ng maliit na lalaking nasa katanghalian ng edad. Tumango rin ang dayuhang may mataas na ilong. Nakita ito, nagsignal ang matandang lalaki na may tangsuit sa babaeng croupier. Agad na kumuha ang babaeng croupier ng isang bagong pares ng mga barahan ng poker at inilagay ito sa mesa ng pagsusugal upang mag-signal sa mga manlalaro na tingnan, pagkatapos ay binuksan ito at nagsimulang mag-shuffle ng mga baraha. Ang paraan ng pag-shuffle ng mga barahan ng opisyal ay napakaganda, na may maraming mga trick, na medyo kahawig ng paraan ng pag-shuffle ng mga barahan ni Mr. He, ngunit hindi kasing galing ni Mr. He. Pagkatapos, nagsimulang maghatid ng mga baraha ang babaeng croupier sa 4 na manlalaro. Nang matapos ang lahat sa paghatid ng mga barahan ng poker, ang matandang lalaki na may tangsuit na inalis sa mga istant ang unang nagsalita, 1 milyon. Nakita ito, ang maliit na lalaking nasa katanghalian ng edad sa pamilya ni Yehan ay nagtapon din ng 1 milyong chips dito, tulad ni Yehan at ng matangkad na dayuhang may mataas na ilong. Dahil walang tumitingin sa mga baraha, maglaro tayo ng mas malaki. Pagkatapos noon, dumating ang turno ng matandang lalaki na may tangsuit na magtapon ng 5 milyong chips ng sabay-sabay. Yushi, ang bagay na hindi ko pinakakatakot ay ang paglalaro ng malaki. Bibigyan kita ng 5 milyon. Ang maliit na lalaking nasa katanghalian ng edad ay isang Hapon. Matapos magtaya ng 5 milyon ang matandang lalaki na may tangsuit, sumunod din siya sa 5 milyon. Nang walang tiningnan ng lahat ang kanilang mga baraha, natural na hindi rin titingnan ni Yehan at Gaunosed Foreigner ang kanilang mga baraha, at pareho silang nagtawag ng 5 milyong taya. Taya, 10 milyon. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ng matandang lalaki na may tangsuit, at inilabas ang kanyang mga chips. Tatawag ako. Patuloy na tumawag ang maliit na Hapon. Ako rin. Ngumiti rin si Yehan at sumunod sa 10 milyong chips. Nang dumating ang turno ng matangkad na dayuhang may mataas na ilong, pinili niyang buksan ang mga baraha. Pagkatapos, bahagyang ngumiti siya at sinabi, may magandang kamay ako. Siguraduhing sumunod. Mukhang may kumpiyansa ang lahat. Tumingin ang matandang lalaki na may tangsuit sa 3 tao sa mesa ng pagsusugal,
at sinabi, gayunpaman, hindi madaling magbigay ng conclusion sa ngayon. Itaas, 20 milyon. Tumawag ng taya na 20 milyon. Ang maikling hapon ay hindi nagnanais na suriin ang kanyang mga baraha at patuloy na tumawag. Nakita ito, ngumiti si Yehan at sinabi, maswerte ako, kaya susunod ako. Nakita ito, ang matangkad na dayuhang may mataas na ilong na direktang nanood ng mga baraha ay nagtulak ng 50 milyong chips pataas. Mayroon siyang isang pares ng mga matatandang hari sa kanyang kamay, at napakataas ng tsansa na manalo kaya hindi na siya kailangang mag-alala. Itaas, 30 milyon. Patuloy na nagtataas ang matandang lalaki na may tangsot, na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Nakita ito, nagatubili ang maikling hapon at pinili na tingnan ang mga baraha para maging ligtas. Ang pinakamalaking baraha sa kanyang kamay ay isang ace, at ang dalawang iba pang baraha ay hindi tumutugma sa parehong kulay. Ngayon ang dayuhan na may mataas na ilong ay patuloy na tumitingin sa mga baraha sa kaso ng pagtawag, napakaliit ng tsansa na manalo siya gamit lamang ang isang ace, kaya pinili ng maikling hapon na tiklupan. Matapos makita na tiklupan ang hapon, ngumiti si Yehan at sinabi, bakit hindi ko itaas ang presyo, at magdagdag ng isa pang 20 milyon, 50 milyon. Kabanata, 929. Nang maabot ang 50 milyon ang presyo, wala nang natitirang 100 milyong chip sa harap ni Yehan. Napakatalino ng aking kaibigan. Tatawag ako, 100 milyon. Puno ng kumpiyansa ang matangkad na dayuhang may mataas na ilong. Tiwala siyang ang isang pares ng mga matatandang hari ay makakain at mabubuhay sina Yehan at ang matandang lalaki na may tangsut. Tatawag din ako ng 50 milyon. Ang matandang lalaki na may tangsut na hindi pa tiningnan ang kanyang mga baraha ay patuloy na tumawag. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at kumuha ng tseke na 100 milyon mula sa kanyang bulsa, at sinabi, narito ang 100 milyon, itataya ko ang lahat. Nakarinig nito, nagulat ang may kumpiyansang matangkad na dayuhang may mataas na ilong. Hindi tiningnan ni Yehan ang kanyang mga baraha at nagtaya ng 100 milyon. Kung tiningnan niya ang kanyang mga baraha at gusto niyang magpatuloy, kailangan niyang tawagan ang taya na 200 milyon. Susunod ako. Kinagat ang kanyang ngipin, itinulak ng matangkad na dayuhang may mataas na ilong ang huling 200 milyong chip sa harap niya. Kalmado ang mukha ng matandang lalaki na may tangsut. Sa sandaling ito, pinili rin niyang buksan ang mga baraha. Matapos basahin ang mga baraha, tumingin muli ang matandang lalaki na may tangsut sa matangkad na dayuhang may mataas na ilong, at tinitigan siya ng mga maulap na matatandang mata. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam si Yehan ng kakaibang kapangyarihan na pinakawalan sa hangin sa mesa ng pagsusugal, ang puwersang ito ay umaabot patungo sa matangkad na dayuhang may mataas na ilong. Agad na naging mapurol ang mga mata ng matangkad na dayuhang may mataas na ilong sa loob ng isang sandali, ngunit agad itong bumalik sa normal. Nalaman ito, bahagyang ngumiti si Yehan sa kanyang bibig, ang matandang lalaking ito ay hindi simple, tiyak na hindi isang ordinaryong matandang lalaki, dapat siyang may ilang uri ng sobrang lakas. Sa oras na ito, ngumiti ang matandang lalaki na may tangsut at sinabi, dahil sumusunod ang lahat, wala akong dahilan para hindi sumama sa inyo. Susunod din ako ng 200 milyon. Paano ako mawawala sa ganoong nakakapukaw na okasyon? Habang nagsasalita, patuloy na kumuha si Yehan ng tseke mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa mesa ng pagsusugal, at sinabi ng may ngiti, 100 milyon, magpapatuloy ako. Nakita na patuloy na nagtatapon si Yehan ng tseke sa mesa ng pagsusugal, nanigas ang mukha ng matangkad na dayuhang may mataas na ilong. Wala na siyang chip sa mesa. Kung gusto niyang magpatuloy, kailangan niyang magbayad mula sa kanyang bulsa. Patuloy din siyang tumatawag. Bagaman ang isang pares ng mga matatandang hari sa kanyang kamay ay mayroon pa ring malaking tsansa na manalo, may masamang pakiramdam siya sa kanyang puso. Marahil, ang isang pares ng mga matatandang hari sa kanyang mga kamay ay hindi makakain sa isa't isa. Mr. Sona, iyong turno na. Tumingin ang matandang lalaki na may tangsut sa matangkad na dayuhang may mataas na ilong na may ngiti sa kanyang mukha. Alam niya ng eksakto kung anong baraha ang nasa kabilang partido. Nakarinig nito, kinagat ang kanyang ngipin ang matangkad na dayuhang may mataas na ilong, kinuha ang kanyang checkbook at nagsulat ng 200 milyon, at pagkatapos ay nasa mesa pa rin ang pagsusugal, at sinabi sa matandang lalaki na may tangsut, 200 milyon, makikita ko ang iyong mga baraha. Tumango ang matandang lalaki na may tangsut at nagsignal sa babaeng dealer na suriin ang mga baraha ng dalawang manlalaro. Sa wakas, lumingon ang babaeng dealer sa matangkad na dayuhang may mataas na ilong at sinabi, Sir, ikaw ay wala na. Nakarinig ng mga salita ng babaeng croupier, biglang nagalit ang matangkad na dayuhang may mataas na ilong.
Nag-invest siya ng 500 milyon sa isang pares ng mga lumang K, ngunit sa huli ay wala siyang nakuha. Mukhang mas mataas ang aking mga baraha kaysa kay Mr. Sona. Bahagyang ngumiti ang matandang lalaki na may tangsuit at sinabi, dahil ganoon ang kaso, mayroon din akong tseke na 200 milyon dito, kaya tatawag ako ng 200 milyon. Napaka-kumpiyansa. Tumawa si Yehan, at sinabi, mukhang talagang malaki ang iyong mga baraha, ngunit palagi akong naniniwala sa aking sariling mga damdamin. Nakatagong mga baraha, patuloy sa 100 milyon. Pagkatapos ng lahat, kumuha rin si Yehan ng kanyang checkbook at nagsulat ng tseke na 100 milyon at inihagis ito sa mesa ng pagsusugal. Nakita ito, pumikit ang mga mata ng matandang lalaki na may tangsot. Bago tiningnan ni Yehan ang mga baraha, wala siyang paraan para malaman kung ano ang mga baraha ni Yehan. Maliban kung titingnan ni Yehan ang mga baraha, makontrol niya ang sitwasyon gamit ang kanyang kakayahan. Bata, ganoon ka ba katiwala? Tumingin ang matandang lalaki na may tangsut kay Yehan at sinabi, huwag kang masyadong maging sakam, mag-ingat ka na huwag mahulog sa malalim. Habang nagsasalita, muli na namang nagtapon ang matandang lalaki ng tseke na 200 milyon sa mesa ng pagsusugal, at tumingin kay Yehan ng walang pakundangan. Nakarinig nito, sinulyapan ni Yehan ang mga chips sa mesa ng pagsusugal. Ang kabuuang pera sa pagsusugal sa larong ito ay umabot na sa 1.7 bilyon, at nag-invest si Yehan ng 400 milyon dito, kung saan ang matangkad na dayuhang may mataas na ilong ang nag-invest ng pinakamarami. Sa kasamaang palad, hindi siya naging panghuling nagwagi. Tama iyon, hindi ka dapat maging sakam. Bahagyang ngumiti si Yehan, nagsulat ng checkbook na nagkakahalaga ng 100 milyon muli, at sinabi, gayunpaman, gusto ko pa ring subukan. Ang pagsusugal ay parang buhay. Kung hindi ka magsusugal, paano mo malalaman? Manalo o matalo sa huli. Nakita ito, kumislap ang isang liwanag sa simpleng mga mata ng matandang lalaki na may tangsot, at patuloy na itinago ni Yehan ang kanyang mga baraha. Ano kaya ang nagbibigay sa kabilang partido ng ganitong kumpiyansa? At, patuloy na itinago ni Yehan ang kanyang mga baraha, at ang matandang lalaki na may tangsot ay hindi nagnanais na buksan ang kanyang mga baraha, kaya patuloy niyang tinawag ang taya na 200 milyon. Nakita ito, kumurap ang mga mata ng maikling hapon at ng matangkad na dayuhang may mataas na ilong. Ang pera sa pagsusugal sa mesa ay umabot na sa isang nakakatakot na 2 bilyon. Kahit na sila ay mayaman at nagkakahalaga ng 10 bilyon, maaaring hindi nila lakas ng loob na maglaro ng napakalaki. Sina Lee Zinran at ang iba pa ay nakamasid din ng maigi sa larong ito mula sa posisyon sa likod ni Yehan. Ang ganitong uri ng laro ng pagsusugal kung saan ang bawat kilos ay kinakalkula ng 100 milyon ay mas malaki kaysa sa gambling hall sa unang palapag kanina, at mas nakakapukaw. Dahil hindi pa ito umabot sa dulo, hindi alam ng mga outsider kung sino ang mananalo sa larong ito sa huli. Matanda, hindi maliit ang iyong ambisyon. Bahagyang ngumiti si Yehan. Sa sandaling ito, kinuha niya ang mga baraha sa mesa at dahan-dahang tinitigan ang mga ito. Nang makita niya ito, biglang kumislap ang simpleng mga mata ng matandang lalaki na may tangsut na may kakaibang liwanag. Ang liwanag ay direktang nakasalubong sa mga mata ni Yehan, at sa susunod na sandali, biglang naramdaman ni Yehan na ang kanyang ulo ay medyo mabigat, at parang gusto niyang makatulog. Kabanata 930. At nang maramdaman ni Yehan ang ganitong paraan, ang kapangyarihang naramdaman niya kanina ay tumama sa kanya sa isang iglap, direktang pumasok sa kanyang isipan, nais na galugarin ang kanyang pag-iisip. Hipnotismo, pagbabasa ng isip. Naramdaman ito, nanlamig ang mga mata ni Yehan, at agad na bumukas ang kanyang yin-yang na mga mata, at direktang tumingin sa matandang lalaki na may tangsut. Ang kanyang noo ay tumutulo pababa, at nang salubungin niya ang mga mata ni Yehan kanina, nakaramdam siya ng walang katapusang puwersa na pumapalibot sa kanya, sinusubukang patayin ang kanyang kaluluwa. Matanda, sobrang init mo ba? Nakita ang malamig na pawis na tumutulo sa noo ng matandang lalaki na may tangsot, bahagyang ngumiti si Yehan, at sinabi sa magandang croupier, kagandahan, ano ang pinakamataas na limitasyon para sa pagtaya dito? 50 milyon, sabi ng magandang croupier. Sige. Makikinig ako sa iyo, kung gayon 500 milyon. Matapos magsalita, nagsulat si Yehanki ng 500 milyon sa checkbook at inihagis ito sa mesa ng pagsusugal, pagkatapos ay tumingin muli sa matandang lalaki na may tangsut, at sinabi, matanda, iyong turno na. Nakarinig nito, unti-unting naging pangit ang mukha ng matandang lalaki na may tangsut. Ang kanyang hipnotismo ay hindi kayang hipnotismahin si Yehan, at ang kanyang kakayahan sa pagbabasa ng isip ay hindi mababasa ang mga iniisip ni Yehan.
Sa ganitong paraan, hindi niya malalaman ang mga baraha sa kamay ni Yehan. Ano ba talaga ito? Ngayon, nagtaya si Yehan ng 500 milyon na nagparamdam sa kanya na hindi sigurado. Ang buong kapaligiran ay tumahimik sa ilalim ng eksena na ito, ngumiti si Yehan at tumingin sa tahimik na matandang lalaki na may tangsuit, naglalaro sa kanya, ang matandang lalaking ito ay kasing sama ng amin. Sa sandaling ito, sa control room ng Sands Casino, bukod sa mga manager na sina Zhang Lang at Aiming, may dalawa pang tao, si Zia Changhe, ang pinuno ng pamilya Zia, at ang kanyang anak na si Zia Donglio. Sa sandaling ito, ang kanilang mga mata ay naging napakasama, tumingin sila ng madilim sa mukha ni Yehan sa monitor. Tatay, mukhang nakaharap na ang Master Li sa kanyang kalaban. Malamig na sinabi ni Zia Donglio. Sinabi ni Zia Changhe, ang isang taong makakatalo kay Hiyo Xiao at Hilao Gambling King sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa pagsusugal ay isang ordinaryong tao. Dong Liu, mangyaring makipag-ugnayan kay Maanbang at sa iba pa. Gusto kong pumasok ang lalaking ito at hindi na makalabas. Nakarinig nito, tumango si Zia Dong Liu. Dahil narito si Yehan, oras na para lumabas ang Axgang at ang mga tao mula sa mga pamilyang iyon. Anyway, hindi nila balak isuka ang pera ni Yehan. Ang perang napanalo ni Yehan ngayong gabi ay hindi nila naisip na ibigay ito sa kanya. Sa top VIP room, tumingin si Yehan sa relo sa kanyang kamay at sinabi, "Matanda, 1 minuto na, hindi ko alam kung nagdesisyon ka na ba. Gusto mo bang iguhit ang mga baraha, o patuloy na sumunod? 500 milyon, hayaan mo akong umalis." Huminga ng malalim ang matandang lalaki na may tangsuit, at biglang binuksan ang mga baraha sa kanyang mesa. Ito ay isang pares ng mga aces, mas mataas lang kaysa sa barahan ng matangkad na dayuhang may mataas na ilong. Nakita ito, dahan-dahang binuksan din ni Yehan ang kanyang sariling mga baraha, 2, 3, 4, straight, nangyari ring mas malaki kaysa sa matandang lalaki na may tangsuit. Well, mukhang mas mataas ang aking baraha. Ngumiti si Yehan sa matandang lalaki na may tangsuit, nag-snap ng daliri, at sinabi, "Mataba, kinuha ko na ang pera. Tapos na ang gabi na ito. Susunod, dapat tayong maglaro ng ibang nakakapukaw na bagay, wala na." Nakarinig ng mga salita ni Yehan, masayang tumakbo si Young Master Tang para kunin ang mga tseke sa mesa. Ang mga tseke na ito ay umaabot sa 2 bilyong yuan, at ang mga chips ay umaabot sa 1 bilyong yuan, na pag-aari ni Yehan. Ang kanyang pera ay 700 milyon lang, ibig sabihin ay nakakuha siya ng buong 2.3 bilyon ngayong gabi. Nakita ito, nahihiya ang matandang lalaki na may tangsuit. Hindi siya nag-aalala kung matatalo siya sa pera. Ang Sands Casino ay hindi siya paparusahan, ngunit ito ang unang pagkakataon sa kanyang kasaysayan ng pagsusugal na natalo siya ng lubusan. Ang mga kasanayan sa pagsusugal ay maaaring mailagay sa unang pwesto sa mundo, ngunit kapag nakaharap kay Yehan, ang kanyang mga paraan ay walang saysay. Masayang inilagay ni Young Master Tang ang 2 bilyong tseke sa kanyang bulsa, ngunit hindi niya makuha ang 1 bilyong chip, at walang silbi kung dadalhin niya ito. Kailangang ibalik ito ng Sands Casino para sa isang tseke. Nakita ito, ngumiti si Yehan sa magandang croupier, "Kagandahan, pakipalitan mo ako ng mga chips sa itaas, salamat." Nakarinig nito, sinulyapan ng magandang croupier ang matandang lalaki na may tangsuit, at nakitang hindi siya nagsasalita, kaya tumango lang siya at sinabi, "Sir, sandali lang po." Matapos sabihin ito, nagsalita ang magandang croupier sa komunikador, at pagkaraan ng ilang sandali, may isang taong umakyat at kinuha ang 1 bilyong chips. Nakita ng matangkad na dayuhang may mataas na ilong at ng maikling hapon na hindi na maaaring magpatuloy ang laro, kaya tumayo rin sila at umalis. Matapos umalis sa VIP room na ito, sina Yehan at ang iba pa at ang matandang lalaki na may tangsuit lang ang natira. Hipnotismo, pagbabasa ng isip, ang kombinasyon ng dalawa, hindi masamang kakayahan. Tumingin si Yehan sa matandang lalaki na may tangsuit na may kalahating ngiti. "Nakita mo na ba ang aking kakayahan?" Kalmadong tanong ng matandang lalaki na may tangsuit. "Hindi sa una." Ngumiti si Yehan, "Kung tama ang hula ko, pagkatapos mong gamitin ang pagbabasa ng isip para basahin ang aking mga baraha, kahit na mas mataas ang aking mga baraha kaysa sa iyo, gagamitin mo ang hipnotismo para hipnotismahin ako, kaya ba dapat ba akong kumuha ng inisyatiba na umamin ng pagkatalo?" Siyempre. Tumango ang matandang lalaki na may tangsuit, ang kanyang mga kakayahan ay nakasalalay sa 2 puntong ito. "Napakatalino." Ngumiti si Yehan, "Sayang lang na nakilala mo ako, kaya ang sobrang lakas na ipinagmamalaki mo ay wala sa harap ko. Mayroon ka ring sobrang lakas." Tinitigan ng matandang lalaki na may tangsuit si Yehan at sinabi, "Pasensya na, hindi ko masagot ang tanong na iyon para sa iyo."
Sinabi ni Yehan, kung gusto mong pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa pagsusugal, maaari kitang bigyan ng ilang payo.